Karong adlaw, ato ang paghisgutan ang istorya ni Inday nga taga Iligan. Nga naguluhan nga it's okay not to be okay. Meaning, normal ra maski naka sa dakong problema. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo ug sa tanan nimong mga subscribers sa imong YouTube channel. I'm grateful and honored to share my life in this platform. Please hide my identity as many people close to me are involved and I respect their privacy as well. Just call me Inday nga taga Iligan City. I grew up in a very toxic environment, Papa Joe. Nagsunod ko sa mga stories nga imong gipang-upload, Papa Joe, and I noticed nga no magkahano nga doon na may mga common denominator nila ni Choyens, Christine, ni Pabli, ni Shobi, ug sa uban pa nga mga senders nga nakatumong og mga badlongon nga mga amahan. Akong amahan, di man gud masabot ang pagka-irresponsable. Wagi kalahian sa mga amahan nila ni Christine, Pabli ug ni Choyens ug ni Shobi. Mao nga makarelate yun ko. Upat mi nga manag-igsuon. Na ako'y duha ka maguwang. Ako ang ikatulo ug doon na pa ko'y manghod nga babae. Nag-usalami og puyo sa akong mga apuhan kay naka-observe man sila nga pinasagdan mi nga manag-igsuon. Bali na luoy na mo si lolo ug lola sa among kahimtang. Naaman unta si Papa, kauban na mo. Kauban na mo siya pagpuyo pero mura lagi hapon og wa. Si lolo ang nibarug ug nangamahan namong manag-igsuon. Si lolo ang nagdisiplina namo. Siya ang nagtudlo sa mga angayan namong buhaton para makabaton ug maayong pamatasan. Di lang kay kana ang gibuhat ni lolo. Siya pod ang nagbuhi namo. Kay doon naman siya madawat nga monthly nga pension. Kay ang sweldo sa kong papa, igo ra sa iyang mga bisyo. Sama sa inom, sigarilyo, manok, pansabong, drogas, ug babae. Si lolo ang nihulip sa pagkuwang sa akong amahan og tungod niya na makaingon ko nga swerte lang gihapon mi kay napay nang amahan namo nga manag-igsuon. Pero walang dugay ang pagkapakahiro ni lolo. Usa ka adlaw niya na ningon siya namo nga mulahi na mig puyo kay nagsalig na lang na inyong amahan namo. Matod pa ni lolo. Pagkadungog na ako nakaingon ko niya nga magunsa naman lang milo og imo mimbiyaan, tubag ko pa. Mutabang mangyapon ko ninyo pero mas maayo gyud siguro nga maglahi mi kay og naami dinhi. Di makamao mo barog inyong papa. Siyang kagulingon, siyang mga tiil, sigilag salig. Dawat lang og limpyo. Matod pa ni lolo. Pintor ang akong papa sa usa ka dakong repair shop sa mga sakinan nga gipanag-iya ra pod sa iyahang half-sister. Pero tungod sa history ani nga sa akong amahan o gingigsuon, wa sila'y maayong buot sa sugusa. Nag-away sa una, akong papa o ngayang half-sister. Pero isip tabang na lang sa akong mga iyaan sa akong papa. Gipasud lang gyapon siya og trabaho. Si papa, ngadto sa iyang negosyo. Giantos ni tiya ang kabadlungon sa trabaho sa akong amahan para lang tabang namo pod sa iyang mga pagumangkon. Pero bisan pa og nitabang tuod si tiya namo pero di gid madinay nga lahi siya og pagtagad namo. Murag dunay bitterness, murag dunay kasuya kay feeling niya mas paborito mi ni lolo kaysa niya og sa iyang mga anak. Sumura pag doon na ba'y sibling rivalry between ni Papa o sa iyang half-sister. But still, thankful ang gihapon unta. Kay gihatagan naman gihapon ng trabaho si Papa. Pero useless man gihapon. Kay ang sweldo ni Papa, wa man napunta namo. Kundi, tua sa iyang mga bisyo. Akong inahan, on the other hand, mao'y nahimong kahayag sa among panimalay. Grabe ang iyang pag-antos sa kamot sa kong amahan para lang nga matawag mi nga tibuok ang pamilya. And I believe wa sad kaisog ang akong mama nga mobiya sa akong papa. Bisan og mabunog na og kalata og verbal abuse tungod kay nakadepende lamang kini financially sa akong amahan para mabuhi mi.
Gibuhat sa akong inahan ang tanan para lang yun nga mabuhi ming upat sa akong mga igsuon. Manglaba ang akong mama sa iyong igsuon whole day, Papa Joe, pero 200 o 250 ra ang mada. Pag uliin taon sa akong mama, samad-samad ang mga kamot. Pag way labada, mapura ang akong mama. Mapurag pangutang bisan og asa para naalang yun may magkaon. In short, Papa Joe, pitus kaayo nga akong childhood. Sama sa ilang giingon nga bati kaayo og childhood. Both verbal, physical ug emotional abuse among nakuha sa among amahan. Di na ko malimtan nga mangaon migsudan duha ka buok scrambled egg dayon hiwa-hiwaon na mo og kalima kabahin para tagsami upat ka igsuon og sako ang papa. Ang akong mama di na lang pud mo apil sa bahin kay priority mi niya iyang mga anak nga mga eskwela pa in town sa elementary, high school ug ang akong papa nga mo trabaho. Kung dili duha ka buk itlog, usa ka instant noodles nga usa ka kaldero ang sabaw. Asinan lang para dili tabang. Or usa ka putos nga sigarilyo nga bulad nga sama ka gagmay sa mga tudlo. Tagsa-tagsa mi ing ana nga compound, Papa Joe, sa eskwelahan uban sa kanon nga mais. Mao nga sa eskwelahan, Papa Joe, magpalayo jud ko basta mukaon na. Kay ginasaway ko sa akong mga classmates sa akong sudan. Nagyo time, usa ka time ana nga nakatugyod ang akong luha kay gipakauwawan jud ko. Mao nga dito ko dapit mukaon kasagaran sa may basurahan o sa luyo sa classroom kung waylaing estudyante nga nakatambay. And while eating, Papa Joe, ni-promise ko sa akong kaugalingon that I will be wealthy para di ko mag-antos o aron di ko sawayon. And I promise myself maningkamot para magkakaon og sakto. I promise to myself to be successful para matagaan na ko og kalipay ang akong inahan o ang akong mga igsuon. Daghan kay kong plano nila, Papa Joe, except sa akong amahan. And I even swear at one point I will let no man come close to my heart tungod sa ko ang na-witness sa akong papa. Fast forward ta, Papa Joe, nakagraduate na ko og high school. Og laing problema na sab nako. Unsaon ako pag-eskwela sa college nga ganahan man gyud unta ko nga mo proceed. Unsaon ako pagkabot sa kong damgo nga mahimong successful og di ko makahuman og eskwela. Usa ka adlaw ni ana, dunay gi-recommend nako nga trabaho ang uncle sa akong classmate. Stay in, may ba, okay ra ka? Pangutana pa sa akong classmate nako. Okay ra ko anang maid oy, basta na lang ko'y trabaho ug makinahinay kong tigom para next school year maka-enroll nako. Tubag pa nako. Gidawat ako ang job offer pero kinahanglan nga mananghid ko ni mama. Kaya day nimo day nga wabay ka maanad og trabaho nga pangdato matod pa sa akong mama. Kayahon ma oy, tudluan mo sa siguro ko unya. Dali ra kay ko makatuna na oy. Tubag ko pa, Papa Joe. Taga Iligan City ko, Papa Joe, pero ang akong mahimong amo taga Cagayan de Oro. Puwerteng kalayuan na, Papa Joe, pero okay lang kay tungod sa kong damgo ug tungod ug alang pud sa akong pamilya nga makatabang-tabang ko nila, labi na sa akong mama ug akong mga igsuon. Ug tuod man, nabot na ko Cagayan de Oro sa akong amo, pero ang wa damha nga wa may klaro nga sweldo. Kada semana tagaan lang ko nila 100, usahay 150. Unya porting hagua sa trabaho. Imagine, sa kagamay na kong lawas kiniwangon man ko nga pagkatao, dus andanas nga balay akong limpyuhan og pasinawon, plus doon na paslay karinderya nga ako pud ang mulimpyo. Suguon pa ko, bisag unsang trabaho mao nga wa ko makagwanta. 3 months na ko sa kong trabaho og sige na lang kong hilak. Nagunahuna ko unsaon ako paghawa niya itong tungura o niya itong lugara. Nagunahuna ko nga suwatan ako nga mama pero wa paghihapon ko sure og makuha pa ko ni mama if ever madawat niya ang akong suwat. Kaya di baya suweto sa mga lugar o di siya kadumdum anang biyahe-biyahe, Papa Joe. Pero nag-hope ko gihapon na unta makalayo na ko niya itong lugara. Kaya I know wag ko'y kapadulngan kung magdugay ko dito.
Pila ka semana ang nilabay, na shock na lang ko. Diyang ako nakitaan si mama nga niabot sa balay sa akong amo. Ma, naabot lagi ka. Syagit ko pa sa kalipay nga to sa akong mama. Siyempre day, inahan bi ako nimo. Di ko makaako gunahuna nga nagkalisod ka dinhi. Tubag pa ni mama. Naluoy kong mama, kay hubag kayo mga mata o puwa ka na bang klaro nga gikan naghilak. Na-amaze ko sa gugmas o sa kinahan. Kay bisan og ignorante si mama og way nabalaan sa pagbiyahe pero iyagyod ko nga natultulan. Ug mao to Papa Joe, nagdungan mi si mama nga nanguli og balik sa Iligan. Pagabot nako sa mong balay sa Iligan, diha si lolo nga nagatang nako. Inday, malipayon kay ko nga na uli na ka. Kay bawo magyud ko nga ganahan jud ka nga mo eskwela. Ay kabala ka, mangita kong paagi nga makaskwela ka. Matod pa sa kong lolo nako Papa Joe. Kay bawo ko nga kontra kayo sa buot ni lolo nga magpaubos sa ako ang dato nga iyahan. Pero gibuhat niya ang pagpakiluoy. Ging, magpakiluoy lang ko nimo. Paeskwelahan lang si Inday. Unaw na alanggod na ako na ning last nga hangyo nimo sa dili pa ko mamatay. Dili na ko makaya mawaan ng kalibutan na nga ingana ang sitwasyon nila. Matod pa ni lolo sa kong tiya. Nakonsensya kong iyaan o disugot nga siya mo gasto na ako sa pag-eskwela. Way kabutangan sa akong kalipay. Excited kay ko nga namutos. Daghan kay kong plano. Unsa akong kuhaon nga kurso ug asa ko nga muskwela. Ang akong pag-eskwela baylo sa akong pagserbisyo sa ilang tibok pamilya. Hinumdumi Papa Joe. Wa mi sa maayong relasyon sa ilaha. Layo kayo ang among mga buot. Nagtuo ko nga isipon ko nga pagumangko nila pero di ay. Usa ra gyapon ko ka maid nga gipaeskwela. Mas maayo pa ang maid kay na day off. Ako? Wala. Wa ko'y sweldo kay ginabayran nila nga akong tuition nga di mo taas og 2K kada exam. Mas maayo ang tag-public school ka mo eskwela Inday. Kaya way na kong gasto pero ay na lang uy. Adto na lang sa private school. Kaya ang public, demanding sa oras. Kung saan na lang pagtrabaho sa balay. Matod pa ni tiya. Okay tiya, musunod ra ko. O gusay gusto nimo. Salamat kay tiya. Tubag ko pa. Unya, unsa may kurso nimong kuhaon? Pangutana pa niya. Kuan tiya, ganahan unta ko og marine biologist. Tubag ko pa. Marine biologist? Ayaw na uy, kay complicated kayo na. Daghan ka ng subjects. Kanang AB English na lang kay gamay rag subject. Unsaon na nimo yung pagtrabaho sa balay. Matod pa ni tiya nako. As usual, mas concerned siya sa akong mga buluhaton sa balay kaysa sa akong pag-eskwela. Pero sige lang, in the first place, gibaw naman ko. Gipag-eskwela lang ko niya. Bugti sa akong pagpaulipon nila. Samtang nagpuyo ko sa ila, gipaskwela tuod ko nila pero di pudlalim ang akong gigian sa ilahang mga kamot. Sa pamilya, sa akong tiya, tanang insulto, kaminos, panglibak, o cold shoulder, akong nadawat gikan sa ilaha. Dili ko, dungan nilag kaon sa ilang pamilya. Dungan mi sa maid o kaon, uban akong lulo dito sa dirty kitchen. Pero yes na lang Papa Joe, importante na ako'y gikaon. Di ko pwede nga mukuha sa ilang mga pagkaon kay masuko. Kung naay mga prutas, display sa lamisa, taman rin taong kus kaibog. Pero bag, unwritten rule sa balay Papa Joe nga, bawal mo kaon sa pagkaon nila. Akong baon kada adlaw kay 20 pesos. Kung sumahon taman, kutob rin sa pliti, back and forth. Mong wa ko'y pang snacks, wa ko'y pampalit og school needs. Day one time nga nangay ko pangpalit og requirements para sa akong project kantiya, pero igo na akong gisingkahan. Nga nagutaon nga rin pa ka mangayo na ko ana, nga di man naapil sa tong kontrata. Ato pa nga nga to sa mga amahan, ayaw na ko. Kanang imong amahan nga irresponsable, wala gibuhat, sige lang kahubog. Singag pa ni tiya na ako. Ako na hinuon ang nayaw-yawan ni tiya sa ihang kalagot sa akong papa. Moto nga sukad ato, di nagyug ko mangayo kang tiya. Lisod yun kaayo kung wakay kwarta.
palitunon nga school supplies, di ko kapalit. Mong usa ka adlaw niya na, natintal ko og buhat og dautan. Nasalay gamay nga butanganan og sensiyo sa ibabaw sa ilang ref. Mao nga natintal ko og pagpangawat Papa Joe. At first, wa sila idea sa akong gibuhat. Wa man ko nasakpi. So padayon ko ginahinay og kuot hangtod nga niabot ang time nga nabantayan nila nga nagkahurot na ang sensiyo. Way laing nangawat diri, si Inday lang yun. Suko pa nga ingon sa kong tiya. At first, wa ko moangkon, pero gipugos gyud ko niya. Kung di ka moangkon, nga ikaw mo'y nagkawat sa mga sensiyo, mas maayo nga muundang ka na lang. Isog pa nga ingon ni tiya nako. Nahadlok ko mo nga niangkon na lang ko Papa Joe. Naghilak ko nga niangkon sa kusa. Tinuod man sab nga ako ang nagkawat sa mga sensiyo. Pasaylo ako ni tiya, pero sa tinuod lang, wa gyud ko'y plano nga manguha, pero unsaon naman gyud nga wa nang ko'y kapaingnan. Doon naman ko'y mga palitunon nga requirements sa school. Pasaylo ako ninyo. Matod pa nako nila nga naghilak lang gyapon. Mayo, kay may kikang pagkaliwat sa mga mahan. Like father, like daughter gyud. Mga bad grass. So kung dili pa lang tungod sa mong lulo, papawaon ti ka Pawaon ti ka diri dayon. Matod pa ni tiya nako. Pero wako niya dayon na pagpahawa kay nakinahanglan po siya nako. Isip, iyahang maid. Pila ra ng sensiyo, ikumpara sa akong trabaho sa ilaha. Tanan na ko mga hinanakit, adto na ko ipahungaw sa akong mga amiga sa school. Na ako'y mga nasuod ug solid yun sa amo ang samahan Papa Joe. Mura kong sirang plaka nga balik-balik o pagawa sa akong everyday struggle. Sila nga akong nahimong kusog para mapadayon ko ang akong pagskwela. Kung unsa ko kakontrolado sa akong iyaan, mausad ang ka-carefree na ako sa eskwelahan. I felt like I'm a different person kung naa ako sa school. Confident, feeling bright, ug way kahadlok mo atubang og tao. That is why nga since first year department officer jud ko, to the point nga pagka fourth year college na ko, nahimo kong college president. Gikahadlukan ko sa ubang mga estudyante Papa Joe. Labi na kung mag-defense na sa thesis. Kay isa ko sa kuhaon sa mong maestra as panelist. Imagine na Papa Joe, mag-defend ang ako mga classmate pero ako ang panelist, kauban ako ang ubang mga maestra. Pero ang wa nila may bawi nga sa ubang thesis sa ako ang mga classmate, ako rasab nang naghimo. Doon ay mga times nga tag-unom ka mga thesis ang ako mabuhat para sa akong mga lain nga mga barkada. O kanang tanan nga thesis, puros nakapass with flying colors. And take note, libre lang na ang tanan. Di ko magpabayad nila kay ako silang mga amiga o ganahan ko nga makapasar sila. Thanks jud kayo Inday ha, kundi patungod nimo di gyud mi ka-graduate, matud pa sa akong mga barkada nako. Way sa payan oy, basta tanang academic side, ako ang inyong provider. Tupag ko pa nga to nila. Tungod sa akong ka-giver o provider when it comes to academics na develop ang akong usa ka barkada nako nga si Manny. You know what Inday? Since second year pa lang yun, nabi ako'y gibati nimo pero ako lang gitago. Kay mahadlok ko nga magubang atong friendship. Matud pa ni Manny nako. Diyang wa makapugong nga nanguyab gyud siya nako finally. Butan pud baya si Manny. Medyo sipat pero ma-feel nako ang iyang concern and care nako. Ang wala nako damha nga naginahinay na pud ko. Ka-develop nga to niya. Kaming barkadaha Papa Joe devoted me sa among pag-eskwela kay halos tanan namo mga working student. Sama nako nga gipaskwela sa paryente nga ang nakalahi lang namo kay maayo ang treatment nila sila ang mga giworkingan. While ako, kay baon na mo sa akong kahimtang sa balay sa akong tiya. Kung walay klase, makalugar kong kuyog nila sa balay sa mga usa ka classmate. Bali adto mi, magtambay-tambay. Istorya-istorya sa among ugma. As usual, wako'y extra money. Mo nga bisag kinsa na lay mo sagot ug pliti nako. Depende na lang kung si kinsa na extra money nila. Most of the time, si Manny ang mulibre nako. Naman siya motor, sumuangkas lang ko niya. Libre na ang akong pamasahe kung ihatod ko niya sa balay sa kong iyaan. One time, wala may klase Papa Joe. Gi-invite me ni Manny sa ilaha kay birthday siyang igsuon. Nasuod na namo ang iyang pamilya kay balik-balik na mi ng mga magbarkada sa ilaha.
Ganahan mi sa ilaha kay bukid man. Makapamutong mi daghang mga tanom sama sa mais, saging, kamote, etc. Among masima-sima ngadto. Nag-enjoy yun kayo ko dito Papa Joe hangtod gabi na good. Okay naman sa akong tiya kay iyamang nabawaan nga until 9 p.m. ang akong klase. Pero why klase? Free ko nga makabanding sa gawas sa akong mga classmate. Nagiyahay na o papanguli ang uban na mga classmate. Mao nga nananghid na sab ko kang money. Mauli na ko man kay kibaw na ka sa akong tiya. Inihap na ba ang ako ang lihok matag minutos kundi ko mauli sa balay. Matod ko pa nga to niya. O sige pero wait lang sa kay nagpaputos pa ko uga bring house. May na lang na ba? Kauno nimo kung gutumon ka. Tubag pa ni Manny. Gihatod ko ni Manny nga nag-angkas ko siyang motor on the way og ni minor siya og drive sa motor unya giingnan ko niya nga I love you day. Wa ko katingog kay first time na ko nga naingnan og I love you. Pero gipahunong niya ang motor og iya kong gigakus ug wa ko naglihok. Kay gikulbaan kay ko. Wa ko kasabot sa kong gibati. Hangtod nga ginayhinay niya gunit ang akong naong o gikisan ang akong lips. Feeling nako niya to. Mura ko naglupad sa hangin. Di masabtan ang akong ekspresyon. Okay lang ka, day? I mean, sorry, nakalitan ko. Pasaylo ako ha, please ko rakay ko. Matod pa ni Manny nga nabalaka nga wako'y tingog-tingog. Walang gyapon ko'y reaksyon niya to nga mura ko blanco. Mao nga na nakay migbalik sa motor dayon iya kong gihatod sa balay sa kong iyaan. I'm sorry again ha. I know nakalitan ka sa akong gibuhat. Ugma magstorya lang tagtarong. Matod pa ni Manny dayon lakaw Papa Joe. Ug tuod man pagkaugma nagklaruhay mi istorya ni Manny sa school. Okay na kay Inday or basin og di jud kaganahan nako. Okay ra ko, willing ko mo respeto sa imong pagbati. Basta friends lang gyapon ta ha. Matod pa ni Manny nako. I love you too, Manny. Kalit ko pa nga tubag niya. Nasiga ang iyang mga mata o di makatuo nga gisugot na ko siya. Tinuod ka? Lapog ko nimo. Panigurado pa nga pangutana niya. Uy, laputi ka, Manny. Sorry nga natulala ko kagabi eh. Unsaon nga nagunahon na ako sa ato ang barkada. What if makahibaw sila o niya masuko sila nato? Tubag ko pa nga to kang Manny. Sa mong tibok barkada manggod Papa Joe doon na may gisumpaan nga friends for life lang gid mi. Way unayay kay diha magsugod ang pagkagap sa mong grupo. Pero saon man nga di magyud malikayan nga magka-developay na ni Manny. Isikreto lang nato niya nga tong relasyon. Di lang ta musulti nila for the meantime. Suggestion pa ni Manny. Ug mao to na kasinabot mi nga itago lang sa namo ang among relasyon. Kang Manny nako natilawan ang first of everything. Like first, I love you. First kilig, first kiss, first love, and first heartache. After pila ka buwan sa mong relasyon nga kinawat-kawat, kay lagi, nagpapretend lang minduha nga dili mi uyab. So why nasayod sa mong relasyon nga kami yung duha. One day, nakabantay ko nga kalit lang siya nga nabugnaw na ako. Okay ra ka, Manny? Murag, doon na lagi kay problema. Pangutan ako pa niya. Wala, okay lang ko. Mubo pa nga tubag niya. Pero di ko mutuo kay sunod ng mga adlaw ni samot ko kabothered sa itsura. Doon ako'y sala nga nahimo ni mo man. Tell me kung sisayop na ako para makorek na ako. Matod ko pa nga to niya. Ha? Kuan ka nang okay na lagi, promise. Tubag pa ni Manny. Pero wag yun itugma ang iyang mga words sa iyang mga action, Papa Joe. I know something is wrong, so wa na ko siya undangi o papangulit hangtod nga niangkon siya. Nakabuntis kong babae, laing babae. Matod pa ni Manny. Murag bomba nga nibuto sa kong atubangan ang iyang confession, Papa Joe. Abi na ko nag-joke lang siya pero gi-explain pa niya ang sitwasyon sa babae nga iyang nabuntisan. Before nga nagkakita day, uyab na miss o sa ka teacher. Maguwang na kong edad. Sekreto lang po na ang mong relasyon kay teacher magud siya o niya estudyante ko. Dito, naglumba nagtagak ang kong mga luha to think nga ako di ay ang third party sa moang love triangle. Wa man gyud unta ko'y plano nga ma-in love ni mo day.
supposed to be mutuman lagi ko sa kisumpaan na itong magbarkada nga friendship for life. Pero nga ako kasing-kasing manggod ang nagsugo na ako nga ma-develop nimo. Matod pa ni Manny nga naghilak na Sam. Grabe ang among hinilakay duha, Papa Joe. He kissed me, he hugged me, while nga siya sorry na ako. I'm really sorry. Maura gani mga linyaha ang iyang gisigian og balik-balik og sulti na ako. It's okay, man. I forgive you and I will let you go. Matod ko pa nga putol-putol pod ang akong tingog sa kaguulog paghilak, Papa Joe. Wala si Manny. Ako na siyang gibuhian. Murag yumi og kanta nga, before I let you go, I want to say, I love you. Pagkasakit, I was devastated. It's like my world is tumbling down. Gusto ko nga musumbong sa akong mga amiga pero wa ko'y mabuhat kay sikreto baya ang among relasyon ni Manny. Why nakibaw si kinsa man sa ako ang mga sumbungan. Giluom na lang nako ang tanang kasakit pero deep inside naghope ko nga mobalik si Manny nako ug moingon siya nga ako ang iyahang gipili. Kung gibuhat pa na ni Manny, willing ko nga i-fight ang among relasyon. Pero saan ako pag-fight kung ako lang. Wa na si Manny. Wa siya muhimo og move nga ako ang iyang pilion. It took me 2 years usa maka-move on og nakadawat nga di na gyud kami o magkakami ni Manny. Gituldukan na nako ang among chapter ni Manny. Dawat na nako nga wa gyud kami. While I was still healing sa akong pagka-broken hearted, nanapoy laing dagok nga niabot sa akong life. Ang akong lolo nga mo'y akong pinakapalangga sa tanan, namatay tungod sa stroke. And it happened a month before my graduation. Before he died, nakuma pa siya for 2 weeks. Walay nagatiman kundi ako. Tanan. Back and forth ko sa school, hospital, balay sa kong iyaan. I kept myself busy not to think of the pain. But time really tested my faith. He died then. And then I lost everything. I couldn't eat. I couldn't talk. I couldn't think. My friends kept on convincing me to attend school, but I didn't have the courage and desire. Until I quit everything without any words and just went back home. Broken and grieving. Until a year passed by, I had the courage to face the world. Still, I was grieving with my loss. But I needed diversion. So I applied for so many jobs, lain-laing klase sa tao ang akong nakasaramuha. Ang uban, lumaylabay lang. Ang uban, left some marks in my life for years. Balin-balin kong trabaho. From an 8,000 a month until today that I'm earning almost twice of that amount. I've been with different jobs, learned different lessons in life until I met my current partner in life, and I can't ask for more. Blessed with 2 makulit mga boys and still living with my parents who are dependent to me. Life is still never easy, Papa Joe. We started this relationship with my partner. Itago lang nato sa pangalan nga John. Unfavorably, tungod sa trauma nga ako nagian sa akong papa o kang Manny, grabe ang akong pagkapraning. Most of the time, ako ang maka-trigger sa problema. Na ang maghikog na lang ko kay wa na ko'y salig sa kalibutan. Gikapoy na ko o ginatubang sa mga problema. Magpaligi sa kalsada para makapahuay na. Without realizing postpartum depression na di ay ang ako na experience. It took me 3 years to overcome my own battle. And thankfully, John endured it all. He has been my shoulder when I need to cry on. Been my wall when I need to lean on. Been my voice when I don't know what to say. Until karon padayon gihapon may og kumbati sa mga bawod sa kinabuhi, Papa Joe. But this time, I'm not alone. And I am much stronger tungod sa mga kalisod sa kinabuhi nga akong nagian since childhood. Ang ako lang nga mastorya, Papa Joe, sa tanan nga ayaw talikdi ang Ginoo kung nakakasakasakit. Ayaw basula ang Ginoo kung di maayo ang dagan sa mong kinabuhi. Because
The truth is, He is preparing you for something better, bigger, and just trust the process and your best. If nakakaroon sa kalisdanan, treat it as imong training sa kinabuhi. Kay after all that, you will reap everything what you sow in God's time. So dasig lang yun. It's okay not to be okay. Pero ayaw lang yun og kalimot pagbangon og papaningkamot para makabawi ka. Laban lang. Taas na kayo ni nga akong istorya, Papa Joe. So, dini na lang kutob. Ug daghang salamat sa imong panahon ug sa imong YouTube channel. Imong magtatampo, Inday. Daghang salamat, Inday, sa nice ni mga istorya, and I'm sure nga daghang tag mga subscribers, mga viewers nga nakakuha og pagtulunan sa mga istorya, na-encourage, and ang uban nakakumpara nga wa day sila maginusara. Sa itong mga kaiksunan diya nga ginahan mo pada silang istorya sa kinabuhi, i-email lang ninyo sa Papa Joe Superb. Again, papajoesuperb@gmail.com. Daghang salamat.